Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Bago po tayo magkomento, magandang araw po muna, magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man ng bansa o saan sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, komentuhan po natin. Naglabas po kasi ang noong nakarang araw po, naglabas na po ng kanilang result o sinasabi dito po sa kanilang investigasyon ay meron na raw po silang binubuo na rekomendasyon para po makasuhan po ang dating Pangulong Duterte sa ginagawa po ng Quadcom hearing about po sa war on drugs. Siyempre po yung EJK at kasama rin po yung issue raw ng Pogo. At dito po ay talagang tinutukoy nila na yung kanilang mga investigasyon ay talagang napakalaki daw po na binigay na problema. Ang number one po, ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Dahil napakarami raw po itong krimen, mga katambay. At syempre, naging protector pa yata ng droga. Parang ganun po lumalabas, mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin ang report po nila. Yung kanila pong rekomendasyon para po makasuhan at ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase po, no? Sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte, talagang lumaganap at talagang hindi magandang war on drugs. Ikumpara natin ngayon sa bansa natin ngayon, sa bagong Pilipinas, na pati ang droga ay nakakapasok na sa Malacanang. Ibang klase. Pakinggan po natin. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Bahagi umano ng isang malaking crime enterprise ang anti-drug war ng Duterte administration. Parte yan ng summary ng House Quadruple Committee o Quadcom sa 13 pagdinig na isinagawa nito mula noong Setyembre. Ang 4 House panels ang nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Ayon kay Congressman Romeo Acop, Vice Chairperson ng House Committees on Dangerous Drugs at Public Order and Safety, ginamit umano ang gyera kontra illegal na droga upang protektahan ang mga personalidad na sangkot sa narcotics trade habang ini-eliminate ang kanilang mga kakumpetensya. Kabilang umano rito ang mga itinuturi na nasa inner circle ng binabanggit itong Davao Mafia. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Ganon talaga. Ang bahagi ng progress report na ito ng Quadcom nakatakdang ipresenta sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo kasama ang mga isusulong na panukalang batas upang tugunan ang mga suliraning ito. Asahan din ang rekomendasyon ng Quadcom para sa pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo. Ngunit ang tanong, kasama na ba rito si dating Pangulong Duterte? Pinag-aaralan pa namin yun. Kasi following yung mga admissions ng ating dating Pangulo sa committee hearing, ang aming rekomendasyon ay base dun sa ating nakita, nadinig, at natanggap na mga ebidensya, testimonial, at documentary evidence nung ginawa namin yung mga pagdinig. Wala pang tugon ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Sa 2025 na ang susunod na pagdinig ng Quadcom at ipagpapatuloy ang investigasyon nito sa issue ng EJK at illegal drug trade. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tindi mga katambay, ano? Ayan po, dahil nga raw po doon sa kanilang mga summary na mga testimonya na nakuha, kasama po dyan yung mga nakakulong. Karamihan po dyan nakakulong. Mga testimony po, pinaniwalaan po nila yon. At yung mga may kaso po, about po sa droga, mga katambay. Ibang klase, mga mambabatas natin. At talagang napakarami po nilang ibinibintang po sa dating Pangulong Duterte. Lalo po yung sinasabi na war on drugs na nakasama ito. At talagang sinasabi pa ni Congressman Acop, nabudol daw po tayo nung war on drugs. Totoo. Hiyang-hiya naman tayo kay Congressman Acop, mga tambay. Dahil na una-una raw,
mas lumala pa raw at lumaganap ang droga nung panahon po ng 2016 at hanggang 2022. Totoo po ba yon? At napakarami, may mga Davao Mafia. Marami po silang ikinakabit, mga tambay, na pawang gawa-gawa po ito. Mga hiwalang katotohanan, mga tambay. Dahil ang mga nagsasangkot, karamihan po, puro po sangkot sa illegal na droga. Yan po ba magsasabi na katotohanan yan? Dahil una-una, sangkot nga sila riyan Nahulihan sila riyan. Mga nakakulong. Convicted. Di po ba? Tapos yung po ang pinaniwalaan po, ito pong mga ito po ang ginawa nila, kinuha nila mga resource person nila at tumayo na po mga testigo sa 13 na hearing. 13 na raw mga kababayan Ganong katindi. At sa tingin niyo po ba ito'y uusad? Kahit po sabihin nila na pinag-aaralan na nila na nakasuhan ng dating Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po uusad ito? Ang nangyari lang din po dito, pag-aaksaya lang po ng pera ng bayan ito mga tambay. Ginawa lang po nila ito, pantakip. Dahil nakita po natin kung paano po sila naging biases. Bias po di ba? Tinutukan po nila ng tinutukan ng walang kakwenta-kwenta na issue ng war on drugs. Samantalang wala po tayong nakitang tinututukan nila ang laganap na droga sa ating bansa. Bakit mas lumaganap at lumala? Ikumpara mo nung 2016 hanggang 2022. Mas lumagana po droga ngayon sa ating bansa Di po ba? Tapos sasabihin po ni Congressman Akop, mas malala at lumaganap nung 2016 hanggang 2022. Samantala ngayon, magtatatlong taon pa lang ang administrasyon ng Pangulong Marcos, lumobo po ang pumapasok na volume ng droga sa ating bansa. Kaya ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino, lalo po yata ni Congressman Akop, mga katambay, para lang po masabi na makatotohanan yung ginagawa nila investigasyon sa dating Pangulong Duterte. At para isangkot lang po ang dating Pangulong Duterte, kasama po ang kanyang pamilya sa issue ng droga. Dahil halos kasama po ang kanyang pamilya. Si Attorney Mans Carpio, ang asawa ng Vice President. Ganon din po ang kanyang panganay na anak na si Congressman Paulo Duterte, si Pulong. Mga katambay, hanggang sa Davao hanggang sa Davao, samantalang ang Davao City ay napakaliit na porsyento na may droga pa ron sa kanilang syudad, sa kanilang city. Di po ba, ikumpara mo dito sa buong Pilipinas, lalo ang Maynila, Quezon City, yung NCR, di ba? Laganap ang droga dyan. Pero tinututukan nila yung issue ng droga ay talagang lumaganap sa panahon ni dating Pangulong Duterte na nagmula ro sa Mindanao. Ibang klase itong mga ito. Ibang klase, no? Ganito pong klase ang ginagawa pong pangluluko, pambobola, pagdidribble sa ating mga Pilipino nitong committee na ito. Komento na inyong lingkod. Kasi sa dami po na naging biktima, mga katambay, nag-imbestiga sila dahil hindi raw maganda ang war on drugs. Nagkaroon na nga ng biases ito Bias. Bakit kanyo? Dahil wala man lang silang pinapunta dyan, yung mga biktima. Yung mga biktima ng mga drug addict na napatay, mga pinatay na mga lulong sa droga. Napakaraming krimen na nangyari po. Panahon pa po, kahit po panahon po ni dating Pangulong Pinoy, laganap ang mga pinapatay ng mga durugista. Di ba? Hindi man lang nila inimbestigahan yan. At hindi man lang nila kinuhanan ng simpati. Wala man lang. Hindi man lang natin narinigan na kinuhanan po nila ng salaysay. Itong mga nabiktima naman ng war on drugs. Yung nabiktima ng mga gumagamit ng droga. Mga lulong sa droga na wala na sa katinuan. Di po ba? Ang lahat po lang nila kinumbida dyan bilang resource person nila para magsalita dyan, puro doon sa bumabatikos at nagsasabi na sangkot sa droga itong pamilya Duterte. Samantalang legislative po yan. Di ba? Para doon makabuo rin sila ng batas para dyan. Para maiwasan na ang isang war on drugs daw. Katulad nung ginawa ni dating Pangulong Duterte na war on drugs. Di ba? Bakit yung mga biniktima naman ng mga durugista, hindi mo man lang kinuhanan ng salaysay?
Kaya nga tama yung sabi nung, 'di ba, nung isang kongresista, nung bakit gano'n, naghi-hearing tayo sa war on drugs. 'Di ba? Yung si Cardema, si Congresswoman Cardema, 'di ba? Na-real talk po sila ron ni Congresswoman Cardema, kung hindi po nagkakamali inyong lingkod. Na-real talk sila. Kinumbida nyo na kinumbida ron bilang resource person para sabihin po na napakasama ng war on drugs. At lagana pa ang droga sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At protector pa ng droga ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Pero never kayo nangumbida ng mga biktima nito. Di po ba? Kaya nga po nagulantang sila nun Dahil na-real talk po sila na isang congresswoman, Cardema. Di ba? Totoo po yun Pinapunta mo ng pinapunta ron, pati si Dilima. At kung napakarami pa na puro pamilya ng nasawi ang kanilang pamilya, nasawi ang kanilang mahal sa buhay sa war on drugs. Pero yung mga biktima, yung kinitilang buhay ng mga durugista, wala ni isa na pinapunta ka ron. Tapos ngayon, ipakikita mo sa sambayan ng Pilipino na yung ginawang report at yung inyong niluluto na investigasyon ay papabor ito para sa inyo na lahat ng inyong investigasyon ay itinuturo na ang dating Pangulong Duterte ang pinakamalaking problema about sa droga ng bansa. Pambihira. Ito po ba yung mga tulog sa pansitan, mga kababayan? Ginagawa po tayong tangat mga bobo ng mga mambabatas yata. Hindi yata alam ng mga ito na gaano karami ang nasakop na talaga naging talamak ang droga sa ating bansa. Di po ba? Napakarami po. Mahigit 42,000 barangays. Di po ba? Ang laganap ang droga sa ating bansa kung hindi nagkakamalian yung lingkod. Di po ba? At nakapaglinis po sila rito ng mahigit 22,000 na barangays na naging clear po sa droga, naging drug-free ang kanilang mga barangays. Hindi po ba alam ni Congressman Acop yan? Yung kabutihan po na ginawang war on drugs. Tapos ang mga Pilipino, di po ba, nagkusang loob na magpa-rehab. Kaya nga po dumami ang ating rehabilitation center. Dahil ang mga gumagamit ng droga, nagkaroon po sila ng takot na gumamit na. Nagkaroon po na sila ng aral at disiplina. Dahil nga napakasamang bisyo nito. Di po ba? Kaya nga po tayo hinangaan sa buong mundo. Dahil mayroong isang presidente na talagang natutukan ng droga at ang mga Pilipino ay talagang kusang loob, mahigit 1 milyon ang kusang loob na nagparehab. Di po ba? Kaya nga ginahol tayo. Ginahol ang ating bansa para dito sa mga magpaparehab. Hindi ba alam ni Congressman Acop ito? Di po ba? Yung laganap at nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaliit na lang ng porsyento ang nakakapasok na droga sa ating bansa. At napakaliit na ng porsyento ang gumagamit ng droga at napakaliit na porsyento ang nagbebenta ng droga nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo, ito na yung pinaka-worst, pinaka-masama at pinaka-lumaganap dahil nagkaroon ng proteksyon. Nagkaroon ng proteksyon, mas pinoproteksyonan ni dating Pangulong Duterte yung kanyang dapat proteksyonan dahil siya protector ng droga. Ganon katindi itong mga ito, mga congressman ito. Pero, tinutukan nila na walang kakwenta-kwenta na investigasyon. At yan naman ay hindi magiging katotohanan kailanman yung ginagawa nila. At ito'y ginagawa lang nila dahil nga parte ito ng pamumulitika yata. At parte ng pagdidribble na sinasabi ni Vice President. Dinidribble po nila ang napakalalaking issue ng pamahalaan. Dahil never tayo nakakita ng mga hearing sa napakalaki pong natutuklasan na korupsyon. Lalo po ang Vice President. Walang hearing po. Ganon din po ang ginawa po nila sa kaperahan natin. Yung flood control, walang hearing. Yung paglipat po na sinasabi na mismo ng Supreme Court na illegal ang paglipat po ng pera ng PhilHealth sa pamahalaan. Walang investigasyon. Yung pera po natin sa SSS, sa GSIS, walang investigasyon. Bakit nakuhanan, nailipat? At ganun din po ang ating Maharlika Investment Fund. Walang investigasyon. Di ba? At ang ating mga kagintuan,
ang ating mga ginto na nawala sa Central Bank. Ibinenta po yata mismo nung sariling ginto dahil wala pong investigasyon. Ang napaagagaling at napaagigiting nating mga congressman sa pamumuno po ng liderato ng Speaker Romualdez. Ni wala, ni gamunggo na investigasyon, ni gaasin. Napakaliit na asin, wala po sila. Wala po tayo nakita investigasyon. Kahit po sa Senado, bakit kaya? Tanging 3 taon lang pong ginawa po nila ang investigasyon. Ito po, sa mag-amang Duterte. Isama na natin si Pulong. Ang tatlo, ang mag-aama. At bali 4 na. Sama na natin ang asawa ng Vice President. Si Mans Carpio. Si Attorney Mans. Mo katindi. Napakaraming pumutok na issue ng korupsyon sa ating bansa na dapat pong imbestigahan. Kilalaking numero, billion. Saan nakatutok? Dito lang sa walang kakwenta-kwenta na ang mga Pilipino nakinabang. Katulad ni Kamanong, nakinabang ang aming barangay. Naging safe. Naging malinis sa droga ang aming barangay ng 6 na taon. Na natakot ang aking mga kababayan, natakot. Karamihan tumino. Nagparehab at hindi na gumamit ng droga. Samantala ngayon, yung kabutihan na nadulot ng war on drugs sa mga matitinong tao, kasi naprotektahan po kasi, totoo to, real talk. Ang naprotektahan po kasi ng war on drugs, yung mga matitino, yung mga normal. Di po ba? Ang nasaktan po rito, yung hindi matitino, yung ginagamit ding negosyo. Di ba? Yung ginamit na bisyo. Ginawa nilang bisyo ang droga at ginawa rin nilang negosyo ang droga. Yun po ang real talk. Di ba? Ngayon, kung meron pong damage ito at talaga sinasabing masakit at masama, nahandyan po ang korte. Pwede po tayong magsampa ng kaso. Pero hanggang ngayon, wala naman silang sinasampang kaso. Di ba yung sinasabi nilang biktima na napakarami? Hanggang ngayon, nagpaplano pa lang din. At talagang gusto lang nila talagang mapasama ang Duterte dahil nga talagang yung galit na galit sa droga ang dating Pangulong Duterte. Kung saan siya galit, doon pa siya ini-involve. Di ba? Saka makakita ng galit na galit ka ron sa bisyo na yon. Tapos doon ka pa pinupukol. At sinamahan pa ng kung ano-ano kasama Pogo. Pati sa issue ng Pogo, pati ang dating Pangulong Duterte sinasangkot. Ibang klase, no? At pati sa mga drug lord, kasama siya, sinasangkot, naging parang protector. Ginawa pa siyang protector. Tapos, yung mga nag-iimbestiga sa'yo, nakita po natin, may mga issue ng droga. Katulad po ng yung head ng Quadcom, yung pinaka-head ng committee, si Congressman Barbers, may issue ng droga. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, di umano. Di po ba? May issue ng droga silang malalaki daw. Pero, yung issue ng droga sa kanila daw, dito naman nila dinadala kay dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang, kung gawan po ito ng matinong survey, wala. Lalamunin lang itong Quadcom. Kung talaga ise-survey po ng matino yan, wala po. Mas maraming Pilipinong mas nakagusto ng war on drugs kaysa rito sa mga congressman na ito na hindi nakagusto. Dahil una-una, questionable po ang kanilang issue sa droga. Bakit? Sila nga mismo hinahamon ni Vice President na magpa-drug test lahat yan. Kasama ang Senado, pati ang Pangulo, ang Speaker, lahat ng nasa House of Representatives. Hinahamon ni Vice President Sara Duterte yan. Hinahamon, mga kababayan. Itong grupo na ito. Pero, wala ni isang sumagot. Maliban po kay Pulong. Si Pulong lang po ang nagpa-drug test dyan. Saka yung isang kalaban niya. Yung kalaban niya tumatakbo sa Davao, isang congresswoman, di ba? Dahil kung hindi magpapadrug test yung kalaban ni Pulong, baka hindi makakuha ng boto. Di ba? Si Migs Nograles. Pero maliban doon, pati po lahat sila, Quadcom, wala. Yung Young Guns, wala.
yung mga kabataan congressman, wala nagpa-drug test. Pero, ang masamang bisyo at sinasabi sangkot sa droga ay ang pamilya Duterte na galit sa droga at matinong-matino na walang bahid ng anumang bisyo tungkol sa droga. Lalo kung ito ay dadaanin sa drug test. Di ba? Pero sila, yung pinupus ng taong bayan na magpa-drug test, lalo ang Pangulo, hanggang ngayon, nagtataing ang kawali, bulag, bingi, pipi sa issue ng droga, lalo pag dinala mo na sa drug test. Saan nila dinadala? Pag naiipit na ang drug test sa kanila, i-dribble na naman nila sa ibang issue. Saan nila dadalhin? Sa impeachment ni BP Sara naman. Napakagaling po nila. Kaya dito po mga kababayan, wala po tayong kapag-pag-asa pagka ganito ang ating mga mambabatas, mga katambay. Yung pinakamaganda at pinakamahusay na presidente na nakapagbigay sa atin ng kapayapaan ng 6 na taon about sa droga at about sa krimen, napakalaking volume ng krimen ang nawala sa ating bansa. Lahat po yan. Nasugpo po na 6 na taon yan. Napakalit na porsyento na lang natira, lalo po yung running in tandem. Di ba? Yung mga krimen, lalo ang NPA, CPP, NPA, napakalit na lang po ng porsyento na nakakagawa sila ng sinasabing patayan sa atin mga normal na taong NPA. Di po ba? Nasugpo. Mga terorista. Pati terorista sa Marawi. Di ba? Nasugpo sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po ba? Meron po ba ngayon? Lumalakas ang NPA ngayon. Lumalakas ang droga. Tumataas ang volume ng krimen. Nakatambay. Tumataas ang volume ng korupsyon. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaliit na ng porsyento lahat niyan. Pero ngayon, kung kailan pa lumala ang sitwasyon, mas pangit pa ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Mas maganda pa ang ginagawa ngayon ng Kamara, Senado, at ng pamamahala ng Pangulong Marcos Jr. Mas maganda pa sila ngayon ikumpara sa dati na mga nakinabang tayong mga normal na tao. Ngayon kasi, ang nakikinabang ngayon, yung mga may bisyo ng bawal na gamot. Sila ang nakikinabang ngayon, hindi tayo. Tayo, natatakot na naman tayo muli ngayon. Lalo sa gabi. Hindi katulad din dati Pangulong Duterte, sila ang takot. Takot sila. Itong mga gumagamit ng droga at yung mga kriminal. Takot yan. At mga MPA, takot. Ngayon, tayo na naman ang takot. Bumalik na naman tayo sa dati. Tayo ang takot. Takot tayo para sa ating mga anak, lalo sa ating mga anak na kababaihan. Takot na takot tayo ngayon, lalo sa gabi. Baka isang araw, nahandyan na sila. Gawa na tayo ng masama. Akyatan na naman tayo. Puntahan na naman tayo. Pati ang ating mga bahay, nahandyan na naman. Nakawan, gawa ng krimen. Nahandito na naman yung takot sa puso natin ngayon. Bumalik na naman. Katulad nung panahon ni dating Pangulong Pinoy. Nung mga panahon na yon, nalaganap lahat. Pero mga congressman, kung sino yung pinakamagaling na Pangulo, matino. Siya pa yung pilit na pinababagsak at gusto pa ipakulong, mga tambay. Nakita niyo po, nawala ang issue sa ICC. Ngayon, sa droga naman. Pag ito po ay hindi kinagat, hindi po ito kinagat ng taong bayan at hindi kinagat ng korte, babalik na naman po ito sa ICC, mga kababayan. Ganyan lang po ginagawa nila eh. You know? Left and right lang. Pag hindi umubra dito sa kabila, dito naman tayo sa kabila. Kaya nangyayari sa pera ng bayan, sa pera ng taxpayer, pinawawalan lang. Sige, larga vista. Larga. Puro pagwawaldas yata. Pag-aaksaya ng pera. Samantala naghihirap ang bansa. Hindi matugunan ang problema ng bansa. Ang tinutugunan lang, yung sariling interest lang nila. Na meron pong gusto talagang magkaroon ng napakaagang posisyon na gusto yatang napakaagang maging Vice President, mga katambay. Alam nyo na po ang sinasabi ni Vice President. Muli po mga katambay, nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Napakalungkot. Ganito lang po ang nangyayari po at ganito lang po ang ating mga representative sa ating bansa. Ganito lang ang nakita natin. Ay nako, talagang pahirap mga kababayan.
Muli po, maraming salamat po sa gusto po na inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, syempre po, comment and subscribe. At sa mga nananatili pa at talagang hindi nyo iniwanan yung lingkod, maraming salamat po. At sa mga magsusubscribe pa, thank you po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.